Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Susundan kaya ni Zoe ang yapak ni Moira? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa libing ni Moira, nagpunta si Annalyn. Pinayagan siya ni Lynette. Hinayaan niya si Annalyn sa gusto niya. Gusto niyang damayan si Zoe. Dahil masakit ang mawalan ng isang ina. Iyak ng iyak si Zoe. Sinubukan ni Annalyn lumapit. Sa pag-aakalang okay na sila ni Zoe. Niyakap niya si Zoe. Tinulak siya ni Zoe at sinigawan. Napahiya si Annalyn. Hindi napigilan ni Annalyn maluha. Nilapitan siya ni Robert. Inilayo siya kay Zoe. Sinabihan niya si Annalyn na pabayaan muna si Zoe dahil nagluluksa pa ngayon. At marirealize din daw ni Zoe ang halaga ni Annalyn. Ibabaon na si Moira sa lupa. Hindi napigilan ni Zoe ang humagulgol. Hindi niya matanggap na wala na si Moira. Nilapitan siya ni Robert. Niyakap siya ni Robert para damayan. Nakakuha ng sandalan si Zoe at na-feel niya ang pagiging ama ni Robert. Hindi alam ni Robert kung paano i-comfort si Zoe, kaya yakap na lang ang nagawa niya kay Zoe. Habang si Annalyn naman, tahimik lang sa gilid. Nagpipigil siya ng luha dahil nasasaktan siya para kay Zoe. Mahirap ang sitwasyon ni Zoe, lalo pa at hindi niya magawang lumapit kay Zoe dahil galit ito sa kanya at ayaw siyang makita ni Zoe. Samantala, umaasa naman si Carlos na magkakaayos pa sila ni Lynette. Umaasa siya na mababawi pa si Lynette dahil hanggang ngayon, mahal niya pa din daw si Lynette. Tinawagan niya si Doc Romualdo. Pero sinabihan siya ni Doc Romualdo na aalis na ito. At hindi na niya matutulungan si Carlos. Nakiusap si Carlos na hindi pa pwede umalis si Romualdo dahil hindi pa niya nababawi ang asawa niya. Aalis na si Romualdo dahil sa takot niyang madamay sa gulo ni Carlos. Kumontra si Carlos dahil hindi pa daw niya nababawi si Lynette at kailangan pa siyang tulungan ni Romualdo. Napatanong si Romualdo kung ano ang gustong gawin ni Carlos at kung ano ang matutulong niya dito. Nakiusap si Carlos. Nakiusap siya na tulungan siyang mabawi si Lynette. Nagplano si Carlos na dukutin si Lynette at isama sa kanya. Natakot si Romualdo sa gustong mangyari ni Carlos sa planong dukutin si Lynette. Pero walang magawa si Romualdo dahil hawak siya sa leeg ni Carlos at alam ni Carlos lahat ng lihim ni Romualdo. Samantala, bumalik si Carlos sa tindahan. Sinalubong siya ng tinderang hiniraman niya ng cellphone para tawagan si Lynette. Sinabihan niya si Carlos na tumawag ang asawa niya at buti bumalik daw si Carlos. Kaya naman nagulat si Carlos na tumawag si Lynette. Kinumpirma niya sa tindera kung si Lynette ba ang tumawag. Sinabi ng tindera na ang asawa niya daw ang tumawag at ang pangalan nga ay Lynette. Sa number nga ng tindera, tumawag si Lynette. Tinanong niya ito kung ano ang sinabi ni Lynette. Sinabi ng tindera na magkita daw sila ni Carlos. Nagtaka si Carlos kung bakit biglang nagdesisyon si Lynette. Samantala, bigla naman bumait si Zoe pagtapos ng libing ni Moira. Bigla niyang pinansin si Annalyn. Kaya nagtaka si Annalyn sa kinikilos ni Zoe. Tinanong nila si Zoe kung ano ang kailangan niya. At ang sagot lang ni Zoe sa kanila ay kayo ang kailangan ko. Natuwa si Annalyn sa sagot ni Zoe dahil bati na ulit sila ni Zoe. At hindi na niya ito
hahayaan na magkagalit ulit silang dalawa ni Zoe. Kahit na nagtataka nga itong si Annalyn kung bakit bigla-bigla na lang nagbago ang ugali ni Zoe sa kanya. Samantala, tutol naman si Giselle sa pinapakitang kabutihan ni Zoe dahil bigla na lang ang bumait si Zoe. Hindi pa din naniniwala si Giselle kay Zoe dahil dakilang plastic daw si Zoe. At wag agad maniwala sila Robert, lalo na nga itong si Annalyn. Pagtapos pagtangkaan ni Zoe ang buhay ni Annalyn at hindi daw malabo na gawin ulit yon ni Zoe kay Annalyn. Pilit inintindi ni Annalyn si Zoe dahil sila na lang ni Robert ang meron si Zoe. At sila na lang ang dadamay kay Zoe lalo na nga at wala na daw si Moira. Matapos tawagan ni Lynette si Carlos para sa pagkikita nilang dalawa, nakatunog si Carlos sa balak ni Lynette na iset up si Carlos. Nakatago si Carlos sa mga pulis at hindi siya nakita nito. Nanghingi siya ng tulong kay Zoe. Tinawagan niya si Zoe para ibalitang maraming pulis sa paligid nito. Maraming pulis ang nakapaligid sa tinataguan ni Carlos. Hindi alam ni Carlos o alam nga ni Carlos na plano nga ni Lynette na isuplong siya sa mga pulis. Lumiliit na daw ang mundo ni Carlos kaya tulungan daw siya ni Zoe. Dahil maraming pulis nga daw sa pinagtataguan niya at hinahanap na nga daw si Carlos. Pero hindi siya tinulungan ni Zoe. Tumanggi si Zoe kay Carlos dahil nakipagbati na daw si Zoe kay Annalyn at Robert. At nag-focus na daw si Zoe sa kanila dahil kailangan niya daw makuha ang loob ni Annalyn at Robert para makapagiganti sa mga ito at maipagiganti ang mami niyang si Moira. Nangako si Zoe na i-embrace niya lahat ng kaaway nila ni Moira para kapag pinaghiganti na daw niya si Moira sa mga ito ay mas masakit para sa kanila at hinding-hindi nila makakalimutan. Nakipagplastikan si Zoe kila RJ. Niyakap niya si RJ at Annalyn na parang walang nangyari. Kaya pati si Annalyn ay hindi makapaniwala sa pinapakita ni Zoe. Sinimula na nga ni Zoe ang pagtutuloy ng nasirang plano nila ni Moira. Nakipagplastikan si Zoe kila Annalyn para makuha ang loob nila. Ano kaya ang susunod na plano ni Zoe? Sino ang babaeng nakita ni Zoe? Bagong kontrabida kaya sa buhay ng tanyag? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng magantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!